Ngayong linggo ng pagkabuhay, buhay na buhay din ang pagparada ng mga naglalakihang imahe ng mga santo at ni Hesukristo. Nung nag-aaral pa kami ng katekismo, sabi ng teacher namin, kung gusto mo makita langit, tignan mo yung kisame ng simbahan. During my first communion, 1966, doon ko unang nakita yung kisame. Na-overwhelm ako. Ito pa yung langit. Ang mga painting sa kisame ng tinaguriang Sistine Chapel of the Philippines, ang Santiago Apostle Parish o Betis Church sa Pampanga, ang siyang naging unang inspirasyon kay Willie sa paglikha ng sining na iniaalay niya sa Panginoon. At sa kanyang mga kamay, ang inspirasyong ito na hubog sa paglililok. Hindi na rin siguro katakataka dahil lumaki siya sa Guagua, Pampanga, bayan na kilala sa mga mandudukit o wood carvers. Pursado kang mag-aral ng ukit since it's our livelihood yun. It's in our DNA. Yung staccato ng mga ukit, pupuk-pupuk, ganun, parang music sa ears namin yun. Nung nakita nga ng mga parents ko, meron akong talent, binili nila ako ng chisel. Umawak ako ng chisel, so 9 years old. Since we're raised Catholic images yung nagpukaw sa akin ng damdamin na para gawin yun. Mula noon, naging panata na rin ni Willie na maglilok ng mga imahen. And first year high school, sculptor na ako through the mentorship of my lolo, Apong Juan Castro. Sculptor din siya. Ang ilan sa mga ecclesiastical art na likha niya nakadisplay ngayon sa itinatayo niyang museum. Isa sa pinaka-personal sa kanyang mga likha, ang imaheng ito ni Hesukristo. Parang portrait siya ng father ko. Meron kaming konting problema ng father. Merong crown of thorns siya. Nung magkaayos na kami, inalis ko yung crown of thorns niya. Parang yung yun ang sign na okay na kami. Meron din siyang imahe ng Mater Dolorosa o imahe ng nagluluksang Birheng Maria. Ang damit nito galing ng Espanya. Sorrowful Mother, parang i-emphasize natin kung gaano kasakit ang nakikita mong nagdudusa rin yung anak mo. Mas nahasa pa raw ni Willie ang kanyang sining nung nakapag-aral siya sa Spain. The most important thing na nalaman ko sa kanila is the philosophy towards their art. Anong pakay mo at ba't mo ginagawa yan? You must have this clear intent. Sa kanyang pamamalagi sa Europa, nasilayan niya ang iskulturang ito sa St. Peter's Basilica sa Vatican City, kung saan ramdam ang hinagpis at pagdadalamhati ni Birheng Maria nang pumanaw sa krus ang anak niyang si Jesus. Ito ang obra maestra ng Italian artist na si Michelangelo, ang Pietà. More than blessing yun. Hindi na ako makapagsalita. Wala na. Kasi na-overwhelmed na ako. Hanggang nitong nakaraang taon, kinomisyon si Willie ng isang pamilya mula sa bayan ng Bacolor na gumawa ng isang wood sculpture na hango sa pamosong Pietà. Ang project na to, right after Holy Week last year, binigay na sa akin. Ganong katagal. Masyadong intricate yung mga details. Life-size ito, singlaki ng totoong tao. Pero ang agaw pansin sa obrang ito ni Willie, ang suot ng Birheng Maria, Filipiniana. Kaya tinawag niya ang obrang ito na Filipiniana Pietà. Ito yung boseto ng Pietà. Ito makikita mo, meron ng 3-dimensional yan. Enlarge ng machine. Pating finishing, ako pa rin yun. Dapat talaga artist touch yun. But it does not remain on the suffering. We have to uplift them. That's the sense of hope mabibigay natin sa mga tao. Yung La Pietà, yun ang simbolismo niya. We feel so really honored and blessed, and it will become a treasure of the parish. Mahigit 2 siglo naman nang nakararaan nang itinayo ang antigong bahay na bato na ito sa San Miguel, Bulacan. Minsan na raw nagpalipas ng gabi rito ang batang general na si General Gregorio del Pilar o Goyo bago siya sumabak sa isang laban sa Isabela. Wala pa atang kama, baka banig pa yun noong araw eh. Habang sa kanilang kusina, sa unang palapag, may parang nakaupong mga bisita na nakasuot ng makukulay na damit. Pero hindi sila mga totoong tao,
kundi life-size na imahen ni Hesukristo at ang kanyang 12 apostoles. Paglalarawan ito ng tagpo sa Last Supper o huling hapunan bago dinakip at ipako sa krus si Hesukristo. Kaya tinawag itong La Ultima Cena o Last Supper of Jesus Christ. Ang La Ultima Cena na singtanda na raw ng ancestral house, pinagawa pa ni na Doña Eladia Santiago at Don Pelagio sa Espanya. Dinala sa Pilipinas, dito inassemble isa sa mga talyeres sa Quiapo, Maynila. Tapos inuwi ng San Miguel. Ang imahen ay ipinapalagay ng mga nasa 200 taong mahigit na. Ang nagsisilbi ngayong tagapangalaga o caretaker ng mga imahen, ang 78 anyos na ngayong si Nanay Iday. Sinasama ko rito pag mahal na araw. Nakikipag-prosesyon kami. Mula nung pagkabata ko naano ko na siya talaga siya ay si Jesus na parang yung whiskey na hindi mo siya nakikita ang totoo. Pag tinitigan ka niya, parang naaakit ka. Kasi yung mata niyan, tingnan mo. Parang nakatingin siya na nakatingin. Parang nangungusap siya. Ang pagbabantay ni Nanay Iday sa mga imahen, itinuturing niyang debosyon. Bago ako matulog, lalapit ako sa kanya, nagpre-pray ako sa kanya. Pag lumapit ka naman sa kanya, bibigay niya basta tintima ng pagdasal mo. Tuwing ordinaryong araw, ang mga imahen sa kwartong ito sa ikalawang palapag ng bahay na mamalagi. At para hindi maalikabukan ang kanilang mga ulo, tinatakluban ni Nanay Iday. At ang nakamamangha rito, may sikretong butas daw ang likod ng mga imahen na di umano nagsilbing taguan noon ng yaman. Diyan daw ata tinago ng delayo ng kayamanan. Paglagyan ng mga mahalagang bagay. Bago magsimula ang Semana Santa, tradisyon na nilang ilabas ang La Ultima Cena para sa tauna nilang tradisyon na kung tawagin, bihisan. Yung mga pare, nagpupuntahan dito. May taga-ibang lugar. Parang panata nila. Isa sa kanila ang 78 anyos na si Lola Lolita na nagsimulang mamanata sa La Ultima Cena nung nagka-cancer ang kanyang anak noong taong 2020. Pandemic kasi, ang hirap pang makakuha ng doktor. Tinutulungan kami talaga. Dahil sa mananampalataya, pagdarasal, nakayanan ko naman. Hindi naman masyadong naging mabigat pa ang pag-alis niya. Ang paglipat at pagbihis sa mga imahen, maingat nilang ginagawa. Pagbukal naman sa loob mo, nabubuhatin sila, magpapabuhat. Pag plastic ka, hindi magpapabuhat na mag-isa yan. Mahihirapan ka. Hindi pwedeng huhubarin mong ganun lahat. Hindi, kailangan nakakover. Siyempre, parang ginagalang mo rin sila. Pagkatapos ay isa-isa nila itong isinakay sa karo. Ang seremonya tuloy hanggang Sabado de Gloria. Kasi tayo, bilang tao, very tactile tayo. Pag nahawakan mo, nakikita mo, nag-i-imagine ka. Hindi natin sinasamba yun. Meron tayong pinatutungkulan. Ito ang nagpapaalala sa atin upang patuloy nating maalaala ang Diyos. Kahit pa tinawag silang mga santo, nung nabubuhay sila, hindi sila mga perpekto. Pero sa kabila ng kanilang mga pagkukulang, pinilit nilang lumaki at lumalim ang kanilang pananampalataya. Ang mga mahilig dyan sa manggang hilaw, hindi na lang mangangasim at maglalaway, kundi mag-aapoy din ang dila sa bagong kapartner ng manggang hilaw na sandamakmak na sili at spices. Napapanahon na naman ngayon ang mangga. Pero sa kanilang lahat, ito raw ang manggang trending. Kaliwat ka ng ibinibenta online, binubudburan o hinahaluan ng samut-saring spices para umanghang, gaya ng ginagawa sa Thailand. Nakatikim ka na ba ng spicy dried mango?
Dito sa mango capital ng Pilipinas, sa probinsya ng Guimaras, ang isa raw sa mga pinakaunang gumawa nito, si Rebecca. Yung ginawa namin, parang experiment lang ng gawa-gawa ng spicy na dried mango. Nung tinikman namin, ay, ang sarap pala. Ang mga manggang gamit ni Rebecca sa paggawa ng spicy dried mango, mga reject daw. Hindi maganda yung sizes, deform, mayroong mga scratch sa skin. So sabi ko, kailangan may magawa tayo dito. Ito ang dinadala niya sa kanilang planta. Kinakalburo natin dahil nagagamit kami ng reject 48 hours bago siya ipaprocess. Sa dried mango, 20% na may asim at saka 80% ang tamis. Matapos isort ang mga mangga, hinuhugasan, hinihiwa. Mayroon tayong 3 klaseng spices na ginagamit to blend the anghang ng ating mangga. Ipapasteurize natin siya to disinfect ng ating mga slices para na hindi siya mabulok kaagad. After pasteurization, siniset natin siya overnight. Ito na yung itsura niya. Dinidrain natin, ilalagay natin siya sa cheesecloth. Pinapatuyo nila ito sa kanilang mga naglalakihang dryer. Yung dinadried natin is 75 kilos. Pinapatuyo siya sa mechanical dryer at saka mayroon tayong solar dryer. Bawat pakete ng spicy dried mango na ibibenta ng 90 pesos. Matamis at anghang rin. It's a 10 out of 10. Dating DH o domestic helper sa Hong Kong, si Rebecca. Almost 7 years rin ako sa abroad. When I decide na umuwi, nabuntis ako and I become a single mom for 7 years. Dahil inalat daw siya noon sa paghahanap ng trabaho, naglakas loob siyang magnegosyo. Since naging popular yung Guimaras sa mangga, so we tried to develop a different product lines using mangga. Hanggang sa ang itinanim niyang sipag at tiyaga para ring punong mangga na nagbunga ng bonggang-bongga. Kumita rin kami ng 150,000 mga around a month. Salamat sa mangga, nakapagpundar na siya ngayon ng sarili nilang planta at mga sasakyan na pagtapos niya rin sa kolehiyo ang kanyang mga anak. I was invited to speak with the OFW. Dinala ako ng Department of Agriculture. Kung sa abroad ka, family mo lang yung makabenepisyo ng pera. Pero kung nandito ka pala, your family, your community, at saka yung ibang tao, nakabenefit sila lahat. Ito naman ang street food na hot sa Mexico. Buo o di kaya hiniwa-hiwang mangga na binudburan din o tinimplahan ng iba't ibang pampalasa. At ang tawag nila rito, mango enchilados. Yung term na enchilado ay hango sa verb na enchilar ng wikang Kastila na ang ibig sabihin ay maglagay ng chile, red hot chili peppers. At sa mga curious malaman ang lasa ng mango enchilados, hindi nyo na kailangan pang lumipad pa Mexico. Basket number 5, mango gami enchilados. Ang tiga Quezon City kasing si Cyril, nagbebenta nito online. 300 grams of mango gami enchiladas for only 140 pesos. Go ahead, click the yellow basket e check out nyo na yan. Go! Ang mga ibinibentang mango enchilados ni Cyril nakalagay sa plastic na garapon kung saan din ito binubuhusan ng chili seasoning powder at chamoy sauce. At saka inaalog-alog. Pag dineliver sa customers, sila na mismo yung magmi-mix. Dito sa kanilang pagawaan sa Novaliches, inihahanda ni na Cyril ang kanilang orders. May 3 mango enchilados variants silang ibinibenta. May mango cubes, mango fries na parehong gummy-based at dried mangoes. Yan ang pinakamabenta po lagi is yung mango cubes. Dahil bite size po siya, tapos pagka kinoat kasi siya ng sauce, mas madali siyang i-shake. Ang kanila namang chili seasoning powder at chamoy sauce, imported pa raw mula Mexico. Direct na po kami doon, talagang authentic na Mexican brand yung ginagamit namin. Karamihan daw sa umu-order sa kanila, mga naglilihi. Madalas ang request sa amin,
Pwede po ba paka-deliver na kaagad kasi nagkikrave na sila? Nagka-complement po yung asim, tamis, tsaka anghang. Nakaka-addict po yung lasa niya. Si Cyril, hindi na lang ngayon sa online nagbebenta. Nagdi-distribute na rin sila ng mango enchilados sa iba't ibang groceries sa Luzon. Ang 25,000 pesos na inutang niya raw na puhunan, kumikita na ngayon ng 500,000 pesos kada buwan. Nabago po yung buhay namin doon. So nakakuha po kami ng 3 sasakyan last year. This year, pinaplano po namin na magkaroon po ng bahay din. Hindi lang daw negosyo nila ang tumamis, pati na rin ang relasyon nila ng partner niyang si John Cedric. With Cyril being yung utak ng business, ako naman yung nagmamanage ng manpower, nagiging pambuo para mag-run yung business ng Spotly. Pero syempre, iniba-iba man ang mangga, wala pa rin tatalo sa classic. Dito sa Summer Capital of the Philippines, Baguio City, ang nagpapainit sa mga nangangasim na turista. Ang mga ibinibenta ritong classic mangga. Pero ang dagdag na nakakapagpalaway sa mga turista, ang classic rin nilang sausawan, homemade alamang at spicy salt. Isa sa mga pinakamatagal nang nagbibenta nito sa Baguio, si Susana. 35 to 40 years. Kasi talagang mahihiyaw ka sa anghang ng spicy namin. Alas 4 pa lang ng madaling araw, sinusuyod na ni Susana ang Baguio City Public Market para mamakyaw ng mangga. Ang klaseng mangga na binibili ko ay kagaya ng Indian mango at saka apple mango. Meron ding kakaibang kinalabaw na mangga. Ito yung bagong pitas na mangga, madagta, malutong at makintab. Pagkakalakasan, nasa 10 kilos na alamang ang napapaubos ko. Ang spicy salt naman daw niya, purong asin, chili powder at sili. Sa Burnham Park siya pumupwesto. Maraming turista ngayon, kaya siya'y pumapaldo. Ang isang cup ng mangga, 50 pesos. Refreshing talaga siya. Hindi naman siya masyadong maanghang. Kada araw, nakakaubos si Susana ng 100 cups. May coding kami hindi daily ang pagtitinda namin. Every other day, sa isang linggo, mga kulang-kulang 3,000. Minsan, inaanat, kaya laban lang. Ang mangga rin natin ay hitik sa vitamins A, vitamin C at potassium at healthy source din ito ng carbohydrates dahil sa tinataglay nitong fiber. It is recommended to limit sodium to up to around 2,000 milligrams per day for adults. Too much spice can inflame the digestive system. Mangga, mangga, hinog ka na ba? Oo, hinog na ako. Kung hilaw ka pa, gawin nating spicy mangga. It's a 10 out of 10. Ang binansagang sagradong bundok ng Quezon Province, ang Mount Banahaw, dinarayo lalo na tuwing Semana Santa dahil ang tubig daw roon milagroso. Sa paanan ng misteryosong Mount Banahaw sa Dolores, Quezon, matatagpuan ang tindahang ito ni Aida na hitik sa mga ibinibentang mga panggabay o anting-anting. Ito pong ating mga sagradong kahoy ng Banahaw, ang mga dignum. Pero ang pinakamabenta raw rito, ang tubig sa container na ito. 50 po ang galon, tapos po ang pakuha po ng tubig ay 100 po. Iniigib pa raw ang tubig mula sa isa sa mga sagradong lugar sa Mount Banahaw. At hindi lang daw ito nakapapawi ng uhaw, nakagagamot din daw ng mga sakit. Pambihira yung lasa niya kasi parang virgin water siya. Pag uminom daw ng tubig, parang nakikilans siya.
Tuwing mahal na araw, daan-daang mga deboto ang dumarayo sa Barangay Santa Lucia para sa tinatawag nila pamumwesto. Inamo ka ng pakundang sa karapatang konsinta namin. Para itong pilgrimage, binibisita ang sagradong mga lugar ng Bundok Banahaw na kung tawagin nila, pwesto, ang mga nagsisilbi nilang gabay. Kung tawagin, mga pator, gaya ng 77 anyos na si Lola Stella. Marahil po kaya malakas ang aking katawan dahil po sa mga gampanin na iniata sa aming ninuno. Ang mga pwesto, itinakda pa raw ng kanyang lolo Agripino. Si Agripino Luntok ay tagapagtatag ng ermitanyong tradisyon sa Bundok Banahaw. Sa bukod pagkakataon na gusto niyang umalis, may masamang mangyari sa kanya. Kaya bumalik siya doon at doon nakakaroon ng inspirasyon ng marami iba't ibang grupo ng nagtatag din ng kanilang tradisyon na may pakiugnayan sa Bundok Banahaw. Tuwing mahal na araw, pinupuntahan daw ng kanilang grupong Spiritual Group Banahaw Association ang lahat ng mga pwesto. Pero dahil sa hirap ng trek o paglalakad, karamihan sa mga deboto na ang iba may mga edad na, 2 pwesto na lang ang sinasadya. Ang kung kanilang tawagin, balon ni Santong Jacob at ang buhok ni Ina. Kung saan naiigib ang pinaniniwalaan nilang di umano miracle water. Para marating ang buhok ni Ina, kailangan munang baybayin ang napakatarik na hagdang ito na may 270 na baitang. Ang residenteng si Epoy, hindi na raw alintana ang mag-akyat panaog sa hagdan. Ang mga deboto kasing hindi kayang bumaba, siya raw ang pinakikisuyuang mag-igib ng tubig. Almost 20 years na po akong nag-guide. Hindi na nila kayang magbuhat ng malaking tubig. Lalo na kung gusto nila madaming tubig ang may uwi sa kanilang pamilya at sa may sakit. Ang pakay niyang tubig dumadaloy at pumapatak mula sa mga nakabiting ugat ng puno na parang buhok ng tao. Kaya ito binansagan ding buhok ni Ina. Dito po kami umigib ng tubig para maiuwi sa aming pamilya at maigamot sa may mga sakit. Dito po sa buhok ng Ina. Dito naliligo ang mga deboto sa pag-asang gumaling ang mga iniinda nilang karamdaman. Mayroon din po akong sakit na walang kagalingan, sabi sa akin. Ang Panginoon mismo nagsabi sa akin na ako'y lalong kumakapit sa Kanya dahil umasa ako sa Kanya na pagalingin niya ako. Madami na din namang nagpapatunay na madami nang nagawang milagro yung buhok niya na yun. Ang mga napupunong container ni Epoy, dinadala niya sa tindahan ni Aida. Malaking tulong po kasi dito na po ako nagkaroon ng magandang kita sa pag-aaral ko dati. Dito na po ako nagkapamilya eh. Kaya yung mga gastusin namin, doon ko na po kinukuha. Tama naman po ang tubig namin dito sa Banahaw o bumubula-bula pa. Ang tubig mula sa buhok ni Ina ang ginamit ni Aida na pambendisyon sa mga nakolekta niyang kahoy sa Banahaw para gawing panggabay o anting-anting. Talagang napakahiwaga po ng buhok ni Ina. Hindi po maipaliwanag kung ano yung dulot na kagaling at kagabutan sa bawat isa pong taong naniniwala dito. Isa sa mga pinaghimalaan di umano ng buhok ni Ina, si Rizalyn na may myoma o bukol sa uterus. Medyo mahal po kasi yung gamot. Pinainom muna kami ng tubig, nakaluhod, habang nagdadasal na naman ang kahilingan namin. Ininom niya raw ito sa loob ng 2 buwan. Bumalik na ulit ako ng doktor, tapos noon na sinabi niya na natunaw daw yung myoma ko. So parang nung time na yun, doon ako naniwala. Kaya bumabalik ako sa Banahaw. Dahil din daw sa pag-inom ng tubig, dininig ang panalangin niyang magkaanak. Miracle baby. Sa loob din po kasi ang tagal namin siyang hinintay. Naturally, ang mga myoma kasi natin ay hormone dependent. So kung may pagbabago sa hormone ng pasyente, maaaring lumiit ang myoma or magbago ng sukat on its own, kahit walang medications.
Isa pa sa mga dinarayong pwesto sa Banahaw, ang sagradong balon ni Santong Jacob. Pinipilit po namin maging tahimik dahil po para sa amin ang lugar nito ay banal. Ang madalas daw na sumasadya sa balon, yung mga may espiritual na pangangailangan. Inuulam, naagaway, na matanda, na daw-daw. Doon naman po yung tatanggalin po sa paniniwala. Madadaanan patungo sa balon ang batong ito na kawangis o kamukha daw ni Kristo. Ito po kanyang mata, ito po kanyang ilong, ito kanyang bibig, ito kanyang balbas. Sa side ay mukha po siya, half face of Jesus. Mag-aalis po tayo ng tsinelas, tanda ng paggalang. Tapos lahat po ng ating gamit sa katawan, miski yung ating mga alahas, iniiwanan po sa isang lugar. Ang bukana ng balon ni Santong Jacob, napakakipot. Pero may mga deboto pa ring pilit ditong pumapasok. Gaya ng naabutan ng aming team na sina Ador at Vanji. Dumanas po ako ng stress po sa pag-iisip dahil po sa yung dati pong bisyo. Kami po'y naniniwala na sa pamamagitan po ng bundok Banahaw na ito, ay kami patatawarin ng Panginoon. Isa pa sa mga naglakas loob na pasukin ang balon, ang deboto mula Malabon na si Tijin. Nalaman ko siya way back 2024. Irregular ako yung menstruation. So parang kumbaga aware ako, hormonal imbalance. Hindi kasi normal yung 4 months na delay. So nag-decide ako na magpa-check. So nagpa-check ako, yun nga po, nalaman namin na PCOS na siya. Dahil napakakitid ng entrada ng balon, kinailangan ni Tijin na kumapit ng mahigpit sa isang stainless ladder na nakadikit sa bato. Parang medyo nakakatakot at first. Yung lasa ng water niya is parang medyo sweet. Habang lumulublob ka, ang feeling for me, parang ina-honor na agad sa'yo ni Lord yung prayers na hinihingi mo. Ito sa left ovary, yun yung sinasabi ng doctors na cyst. Sa loob ng 6 months, ito na yung result ng ultrasound ko. Nalesen na siya. Polycystic ovary syndrome or PCOS ay isang kondisyon na maaaring mag-improve ang symptom kung ang pasyente ay magkakaroon ng pagbabago sa kanyang timbang, diet, physical activity at maging sa stress levels niya. May chances na pwede siyang mawala kasi even patients na walang talagang medications na binibigay, once they change their lifestyle, pwedeng magkaroon na ng regular menstruation. May mga testing po ng mga tubig. Pagdating po sa inumin, nakakapasa naman po ito. Minsan nga lang po may mga panahon, lalo po panahon ng mga bagyo, kakadumi po yung ating mga tubig na nagbumula po sa kabundukan. So far naman po ay wala pa pong naiulat na nagkaroon po ng sakit dahil po doon sa pag-inom ng tubig na nagmumula po sa Mount Banahaw. Pag po tayo inom ng tubig ay drink at your own risk. Hindi po natin masasabi na yun po ay purified kasi alam naman po natin yan po ay bukal at may mga insekto, may mga hayop po tayo. Naniniwala ang mga deboto na makagaling ang Banahaw dahil maraming mga kwento na nauugnay nito na paano napagamot ang mga may sakit. Mahalaga siya kasi unang-una, malakas ang ugnayan natin sa kalikasan at sa Diyos. Simbolo ng pag-asa na kahit marami tayong problema, nandiyan ang bundok Banahaw, handang makinig sa atin. Napakalaki na naipinagbago ng ating bundok Banahaw. Na makikita mo, nakakawa, nakakainayang ang bundok. Ang Mount Banahaw is closed since 2004. Merong dalawang area, yung tinatawag natin na strict protection zone at multiple use zone. So yung strict protection zone, yun yung pataas. Para po sa mga turista na papasyal sa Mount Banahaw ay ipinagbabawal po na kumuha ng anumang halaman, magbandal sa mga pwesto na kinikilala naming sagrado. So ito po ay may kaukulang parusa base sa ating Banahaw Law na RA 9947. Hindi pinapagbawal. Bakit? May tinatawag tayong mystical experience at saka phenomenological experience. Hindi pwedeng sabing, oy, hindi totoo yan. Hugot niya yun eh. So ano magagawa mo? Kaya lang, hindi inendorse ng simbahan. Sinasabi na sana, magbalik kayo sa tunay na Diyos. Sa Banahaw, ang lupa may alamat, ang tubig may dasal, at ang hangin may dalang paniniwala. May balon nga bang naguhugas ng pagkatao? Napakaraming mga tanong, pero marami rin ang dito nakakakuha ng idinadalangin nilang mga sagot.
babae sa Cagayan de Oro City, nabulag matapos buhusan ng asido ang kanyang mukha. Sino naman ang nakagawa nito sa kanya? Kitang-kita sa mga mata ni Jackie ang kagustuhan nitong mabigyan ng magandang buhay ang dalawa niyang anak na mag-isa niyang itinataguyod matapos siyang iwan ng dating karelasyon. Vendor po sa sabungan. Nagbibinta po ako ng mga snacks para po sa mga anak ko kasi nag-aaral na po yung anak kong babae. Gusto ko po silang makatapos ng pag-aaral, sir, at saka may takot sa Diyos at magalang po ng mga bata. Kalaunan, nagliwanag ang kanyang mundo nung nakahanap siya ng katuwang sa buhay. Ang kasintahan niyang si Shemnil. Siya na po yung tumayo na ama sa mga anak ko eh. Siya na po yung nagpo-provide sa amin. Pero ang kanyang mundo, nagdilim. Nang nitong Oktubre, siya'y nabulag. Hindi ko na po kaya maglakad na ako na lang. Ano ng mga anak ko? Sino na mag-aalaga? So, hindi po yun. Rason na wala na po akong paningin. Pinagdadasal ko nga palagi sa Panginoon na bigyan pa ako ng chance. Si Jackie kasi, sinabuyan sa mukha ng asido. Pag malapit ko po sa kanya, binuhos niya agad sa mukha ko. Pero hindi ko po alam na muriatic po yun. Sino ang nakikita niyang maaring gumawa nito? Galit na galit po yung mukha niya, yung parang kakainin ka na ng demonyo. Mula nung nawalan ng paningin, umikot na lang ang mundo ni Jackie sa 4 na sulok ng kanilang bahay dito sa Cagayan de Oro City. Naisip ko naman parang wala na akong kwentang tao. Para na po akong patay na. Hindi ko na po kaya maglakad na ako na lang. Hindi na ako makakaluto na ako lang. Hindi ko na kaya maglaba. Hindi po rin kaya na maligo na ako lang pupunta ng CR. Ano ng mga anak ko? Sino na mag-aalaga? Ang nagsisilbi niya ngayong mga mata, ang kasintahan niyang si Shemnil. Kung saan siya pumupunta, nandun ako. Ganito ko po siya pinapakain araw-araw. Sinusubuan. Kasagaran po kasi, hindi niya po makaya na siya lang mag-isa. Almost 3 months na din po ako walang trabaho, sir. Kasi nakapokus po ako sa kanya. Hindi ko pa kasi kayang iwan. Si Jackie, na love at first sight daw noon sa kabarangay niyang si Shemnil. Mapagmahal, maalaga, hindi na nanakit ng mga bata. Hanggang nagdesisyon silang magsama na. Pero gaya ng ibang magkarelasyon, may mga pagkakataon ding meron silang hindi na pagkakasunduan. Gaya na lang nung pagtatalo nila nitong nakaraang taon nang kamustahin ni Shemnil ang anak ni Jackie. May nakita po kasi akong pasa sa niya noo. Sabi ko na, anong nangyari sa noo ng bata? Bakit may pasa? Wala din akong alam kung ano nangyari. Tapos yun na po. Nagalit siya, sabi niya wala ka nang pakialam. Tapos doon na nagsimula po. Nag-text po siya sa akin na, uy, ano nung mukha ng bata? Bubo ka ba? Hindi mo alam na nandito ako. Dahil masama ang loob, ilang araw hindi umuwi sa kanilang bahay si Jackie. Pansamantala siyang nakituloy sa kanyang nanay Emeline na ilang metro lang naman daw ang layo mula sa bahay nila ni Shemnil. Hanggang isang hapon, habang naglalakad pa uwi si Jackie, meron daw sa kanyang sumalubong. Nakikita ko po yung bahay namin na may nag-inuman. Pag malapit ko po sa kanya, may hinuhugot siya sa damit niya. Binuhos niya agad sa mukha ko. Pero hindi ko po alam na muriatic po yun. Kinikim-kim ko po yung hapdi ng mata, ng ilong. Hirap huminga. Ngunit bago tuluyang lumabo ang kanyang paningin, naka-eye-to-eye pa raw niya ang salarin. Galit na galit po yung mukha niya, yung parang kakainin ka na ng demonyo. Ang nagsaboy sa kanya ng asido, walang iba, kundi ang kanyang kinakasama, si Shemnil. Binuhusan ako ng tubig para hindi mapdi. Hanggang dinala na po ako ng papa ko sa ospital. Pero dahil sa tindi ng chemical na isinaboy sa kanyang mata, si Jackie tuluyang nabulag. Kasi hindi naman po kami ganyan mag-aaway eh. Hindi po kami nagsasakitan. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Siya po yung superhero ko bali sa buhay ko. Masakit
para sa akin kasi nasarapan ako ng pangyayari, wala akong nagawa eh. Sinunto ko po. Ang ina ni Jackie na si Emeline, nagsampa ng kaso laban kay Shemnil. Wala na mga bungangod, grabe nila pagkuhan sa ako anak. Halos sila patyo na diri sa kaugalingon sa balay. Hindi ka ko makadawat na tag-ingana ni Jasira na ako anak, sir. Sumurrender po ako sa kanila. Pagdating po sa police station, sir, doon na po ako natauhan. Iniisip ko po na bakit ko po nagawa yun, may mga anak pa po siyang maliliit. Iniyak ko na lang po lahat yung natauhan po ako. Parang hindi po ako makapaniwala sa nagawa ko. Pero paglilinaw ni Shemnil, hindi raw ang masasakit na salita na binitawan ni Jackie ang nag-udyok sa kanya na gawin ang krimen. Nung nagpakalayo-layo raw kasi noon si Jackie, meron siyang nadiskubre. Kita ko yung mga chat ng lalaki sa kanya. Nakasave po yung messenger niya sa cellphone ko. Nakita ko po yung chat ng lalaki. May mga bastos. Mag-shot daw sila tapos in. Kahit sino namang lalaki magsisilos. Kinumpronta ko po siya. Nagalit siya. Sabi niya, wala ka nang pakialam. May nag-chat po sa akin yung random boy. Uy, kamusta ka na? Kausap tayo. Sasama ka ba? Siyempre, may mga anak ako. Hindi ako sumama. Na-down po ako sa sarili ko, sir, kasi ginawa ko naman lahat. Tapos yun lang yung binibitawan niya salita. Sinabihan ko na po siya na ayusin namin, kawawa yung mga bata. Ayaw niya po talaga eh, nagmamatigas po. Hanggang na-block na po ako. Iniisip ko po na nga sasama siya sa lalaki. Nang dilim na po yung paningin ko noon pumasok ko sa CR. Kita ko yung muryatipan ko na po yung kunin tapos itago po yun sa damit. Pagdaan niya po. Dili ko mahakuan sa ako kaugalingon. Nabuhat sa ako anak na dili na makakita. Isip sa ako, naginikanan, dili na ako ni Jasir makitaan. Sa kabila ng nangyaring gulo at eskandalo, ang dalawa pinili raw na patawarin ang isa't isa. Nandun din po ang pagmamahal ko po sa kanya, sir. Bali, naging nasanay na po akong nakasama siya eh. Kailangan ko po ng kasandigan. Ang bulag na ngayong si Jackie, iniurong ang kaso. Kaya ang bumulag sa kanyang si Shemnil, nakalaya. Naawa na lang po ako sa mga anak ko eh. Siya po yung palaging hinahanap ng anak ko na bunso. Kasi gusto ko po yung pamilya na buo eh. Hiwalay na po ako sa dati. Ayoko na pong maulit. Daming galit, daming sinasabi sa akin, pero wala sir eh. Tao rin po ako nagkakamali sir. Tsaka marami naman pong nag-guide ng ituwid ko na daw po o yung mga mali kong nagawa, gawin kong tama. Pinapakita naman niya na nagbabago na siya. Kaya niyang alagaan ako habang buhay. Yun po, yung napili niya na bumalik sa akin, gagawin ko na lang po yung lahat para matama lahat yung pagkakamali ko po. Kung pwede, donate ko na lang po yung mata ko. Isusugal ko po yung mata ko. Kung yun pong nararapat po, gagawin ko po yun para sa kanya. Hindi na niya ulitin na ganitong muntong pa kami sa ganitong buhay. Pag galit, ayusin agad. Ang mga anak naman ni Jackie, 2 buwan na ngayong nasa poder ng kanyang nanay Emeline. Sa pagkakuman, sir, kuhaon ko na ako anak, sir. Gusto na ako naarang sa ako dire. Poder. Dili na ako siya kuhan, sir, na dito pa dito. Jack, gusto na ako, Jack, na mauli na ka dire, Jack, ang mama ni mo, Jack. Di na ko gusto na nakapagkadiya sa mga traidor na mga tao. Sabi po ng mama ko, ano ka ba? Isipin mo naman sarili mo. Kawawa mga anak mo. Hindi lang yan gawin sa'yo bukas. Baka pag uwi mo, patay ka na. Sabi ko lang po, hindi mama, ayusin ko po to. Hindi po siya ganyang tao. Galit po sila sa akin. Kasi tigas po daw ulo ko. Pero ikaw Jackie, hindi ka natatakot na baka maulit-ulit? Hindi naman po. Bakit? May tiwala po ako sa kanya eh. Paano kung dumating sa panahon na maulit-ulit? Pakukulong ko na po. Iwan ko na po siya. Para matulungan si Jackie na maproseso ang trauma na kanyang naranasan, inilapit namin siya sa isang psychologist. I do recommend proper healing and treatment to manage her emotions. Seek professional help also. Mayroong mga test na gagawin para malaman natin kung ano talaga yung diagnosis at may mga certain na mga psychotherapy na tinatawag natin na para ibigay sa isang kliyente. Murag niagaan akong kiramdam nga naistorya na ko si Doc. Dahil nga, it's so difficult to leave the safety, quote-unquote, of your comfort zone. Mahirap kasing iwan, ano? Lalo na kung yung relasyon medyo matagal na.
yung feeling na magsisimula ka na naman from the beginning. So mahalaga na sa mga kababaihan, this is the time to empower yourselves and know that there are people who can help you out. Huwag nating i-normalize yung ganitong klase ng mga antagonistic activities or behaviors. Ang kultura kasi natin, very patriarchal. Kaya minsan, hindi na i-report ng tama yung mga pinagdaraanan ng mga babae, lalo na kung sila inaabuso. Mahalaga na basagin ang pananahimik at tumindig laban sa patuloy na patriarchal thinking and treatment sa mga kababaihan. Sinamahan din siya sa kanyang follow-up check-up sa isang doktor ng mata o ophthalmologist. Hindi lang na nasunog yung pinakagitna, but also yung mga ugat nga na paikot dito dahil sa dami ng chemical. Or, pangalawa, baka dahil it took them 1 hour from the time of the incident. Yung pag nasabuyan ka ng chemical sa mata, dapat within minutes, dapat mabigyan ka ng lunas. Pero it so happen na yung dalawang mata napuruhan eh. Talagang medyo malaki yung damage na nangyari. Nag-assume pa ako na pwede pa. So yun, malalaman ko pala na sobrang late na. Pero kahit ganun, tatanggapin ko na lang po dahan-dahan na ganito na talaga ako. Kasi walang mangyayari kahit buong araw ka pang umiyak ng dugo, walang magbabago. So, tatanggapin ko na lang po siya dahan-dahan kasi hindi ko pa po siya tanggap ngayon totally. Samantala, dahil 2 buwan na ring hindi nakakasama ni Jackie ang kanyang mga anak, ayon na rin sa kanyang kahilingan, pinagtagpo namin sila. Nalagi ka. Masiksi ka ayo. Kiss ko, be. Kiss mo, be. Naroon din ang kawani ng barangay para mamagitan. Nasayo na ko kung gabi na ako kin problema, Ken. Nakuha ang pagkasod kin, nisisaksak na nagsoon, Ken. Hindi na ako na makaya, Ken, ang problema, Ken. Sabi mo siya si Mama sa taglaw gabing ningaw kayo si Mama. Jack, yung bumaligoon ka sa kung saan ta naman, Jack. Ingana naman ka, Jack. Jack, saan naman ka? Gawin na ako pag inapingan mo, Jack. Kumansak yan. Noon saan naman ka, Jack. Magpakaligo lamang ka sa kayo mo mga anak, Jack. Kamas ng panti pa ka. Pero, ang kuan lang kay, nasa tabok ra ka. Pero ayaw kaligo. Wow, saan na po si Mama o si Papa? Kuya. So, dili pag ito pwede noon. So, we hope bitaw nga, ang iyong tandi promise, dili lang kay sa istorya lang ha. Imong idang buhaton. Mas gumaan po yung pakiramdam ko. Pananagutan ko po yung ginawa kong kasalanan sa kanya. Gagawin ko po lahat para maging maayos kami. Kung handa ako magpatawad, basta sa kapisyohan niya, sir, na ako anak, sir. Di siya magsawa, magsakasilpisyo sa ako anak. Mahal ko na ako anak, sir. This is a very grave. Ikaw ang mabulag, gawa ng iyong kasama sa bahay. No? Hindi sila mag-asawa, hindi ba? Ito ay isang krimen. Zero tolerance sa lahat ng uri ng karahasan. Kung mayroon silang nararanasan, mag-report sila kung criminal offense, magpumunta na kagad sila sa women's desk ng police o pumunta for counseling. Dahil sa dinesisyonan na niya yan, ang may tutulong na lang ng mga kamag-anak ay bantayan. Kapag naulit pa uli yung pananakit, no, at hindi maganda ang samahan, doon na siguro kailangan talagang maghiwalay na. Ang pag-ibig, marunong magpatawad. Pero paano kung hindi nito kayang ibalik ang paningin? Minsan, ang pinakamalinaw na desisyon ay ang hindi na muling magbulag-bulagan.
magandang laro, lalo na sa ating mga senior dahil pampatalas daw ng utak. Yan ang mahjong na sa isang bayan ng Negros, ginawang bahagi ng kanilang fiesta. Umaalingaw-ngaw sa auditorium na ito sa Pulupandan, Negros Occidental ang pamilyar na ingay ng mga hinahalo-halong tiles sa mesa. Ang paboritong libangan ng mga lolo't lola natin noon na nagbabalik ngayon. Chow, Pong, Kong, Mahjong! Welcome sa kanilang first ever Mahjong Open. Sino kaya ang totodas? Bago nyo pa raw sila ikanta o isumbong sa mga pulis, gusto lang nilang linawin na ang kanilang pamahjong tournament hindi raw sugal. Wala raw kasi ritong taya o pusta. Pero ang players may paglalaban ng premyo mula sa kanilang LGU na siya raw organizer ng palaro bilang bahagi ito ng pagdiriwang ng kanilang fiesta. Under the illegal gambling law, it should not be allowed. Special occasions with authority and permission and the proper coordination, like the tournament and celebration of the fiesta, it was allowed. 5 grupo ng players na may tig-4 na miyembro ang pumasa. Sa bawat grupo, isa ang tatanghaling panalo at mag-uuwi ng 2,000 pesos. Ang mahjong nilalaro ng 4 na manlalaro gamit ang 144 tiles na may iba't ibang simbolo at numero. Every player, gagawa sila ng kanilang wall para every player mayroon silang 16 tiles. Ang layunin, makabuo ng kombinasyon ng 3 sets at isang pares. Mayroon kang set. Example, be 1, 2, 3. Then you have another set. Mayroon kang 6, 7, 8. Mayroong bambo, mayroong balls, mayroong character. Ang mga set maaring pong o pung o 3 magkakaparehong tiles, chow o sunod-sunod na numero sa iisang suit at kang o kong o 4 na magkakaparehong tiles. Sa bawat ikot, kukuha at magtatapon ng tiles ang mga manlalaro hanggang sa may makabuo ng kompletong kombinasyon at makapagdeklara ng mahjong o todas. Sa 5 grupo, nasa mesa raw na ito ang spotlight. Dito kasi nakaupo ang pinakamatandang mahjongera sa Pulupandan, ang binansagang The Grand Matriarch. Ang 89 anyos na si Lola Emma. Ang ako nga naluyagan, mahjong. Dahil natawag na nga, ligla nga kwan mo, ng kalipayan. Ang pagmamahjong, bahagi raw ng kanilang family tradition. The age of grade 6, kaupod ko mga pakisahan ko, mga parents ko, nagugwang kami sa mahjong doon. Kung ang iba, tahimik at focus pag naglalaro, kabaliktaran daw si Lola Emma. Ciao! Ciao, ciao, King. Ginadyo ko na sila. Masansa nga, ay, ako nga, nyukiri, 3 kabilog ko. Pati kayo wala gani. Pero wag daw siyang pakampante. Ang barangay health worker kasing si Fen, hindi raw siya pagbibigyan kahit senior na siya. Si Fen, nagmula raw sa pamilya ng mga mahjongero at mahjongera. Minsan, pinapaupo ako ng isang tita ko sa gilid niya. Dapat daw ako matuto para pag may mga event, mananalo ako. Siyempre, ililibre ko yung mga friends ko. Sa unang ikot, si Fen ang unang nakabuo at nanalo. Pero ang lola nyo, tila inaalat. Hindi pa rin siya nakakapuntos. Sa ikalawang ikot kasi, ang pinakabata sa mesa na si Gilbert naman ang tumodas. 1 ball. Ang Gen Z na si Gilbert, self-taught mahjongero raw. Natuto lang maglaro sa pamamagitan ng isang app. Sinubukan ko at habang tumatagal doon na po ako natututo. Di naman po ako nag-a-addict, nakokontrol ko po. Pero ang hadlang daw sa pangarap niyang ito, si Marites na siya namang namuro sa mga sumunod na ikot. Lagi akong pumunta sa mga lamay, tinatawag kami na mga mahjong.
ang paglalaro ng mahjong. Paraan daw ni Marites para makaiwas sa Alzheimer's disease. Sabi ng doktor, na pag mag-senior ka na, palagi ka na lang magmamadyong. Kahit na kayo na lang mga pamilya-pamilya, at least umaandar yung mind mo. Ang mahjong ay makakatulong sa pag-prevent ng dementia. Meron siyang physical, wherein yung patient tinatouch niya yung mga pyesa. Meron din siyang analytical, nag-strategize yung pasyente. At saka meron din siyang social interaction kasi he tries to be competitive. Pero buenasin kaya sa laro si Marites? Ang laging hinahanap-hanap ng mga nagmamadyong, Manila paper at baby powder. Gagamit kami ng polvo para maging madulas pag maghawakan ng tiles. Pero ang mag-aamang Oliver, Adonis at Ivy mula Mandaluyong, hindi na raw kailangan ito. Ang tiles kasi na kanilang aayusin, kusa na lang daw lumulubog sa kanilang gamit na mesa. At kapag ito'y inangat, nakaayos na! High-tech! Yung manual, maganda siya kasi medyo exercise siya. Sa automatic naman, mabilisan kasi hindi ka na maghahalo. Bawat player po meron tayong isang button. Yan po yung nagde-determine kung sino yung unang kukuha ng tiles. Meron pong gumagalaw na counter dito. Ito po ang nagbibilang ng mahjong tiles na nasa loob ng machine na to. So dapat po, ang lalabas is 144. Magnetic po siya. Iniingatan po ito na hindi siya mabasag or masira kasi po kapag nasira po ang mahjong tiles, kahit isang piraso lang po, lahat ng set po is pinapalitan. Sulit na sulit siya kasi marami rin kami napapasayang ibang tao. Nagmula ang mahjong sa China at tinatayang nagsimula pa nung Qing Dynasty. Pumalat ito sa iba't ibang mga bansa sa pamagitan ng kalakalan at migration ng mga Chino noong ika-19th at ika-20th century. Sa Pilipinas, ipinakilala ito ng mga Chinong nanirahan sa mga komunidad gaya ng Binondo at kalaunan, naging bahagi na rin ng lokal na kultura at mga pagtitipon. The game itself is very interesting. More interesting than the cards. It's something unique. Ang tiga Baguio namang si Owen, tila naka-jackpot daw sa nabunot niya sa kanilang cabinet. Lumang mahjong set na halos 7 dekada na raw ang tanda, pagmamay-ari raw ng kanyang yumaong ina. Late 1960s, I think sa Chinatown nila binili yan. Pero ang mahjong set, dinala ng kanyang ina nung nag-migrate ito sa Amerika. Napaka-importante nung mahjong set ngayon sa mother ko dahil feeling niya hindi siya mabubuhay kung hindi siya makakapaglaro doon. Kaya laking gulat daw niya nang matapos ang mahabang panahon, nadiskubre niya ito habang naglilinis ng cabinet. Pagka ganun kalinis and usually white and not yellowish, sometimes it's just called ivory white. Normally around 3K to 5K. That's the whole set. Yung mahjong set na yan kasi marami akong naaalala dyan. Bumabalik yun nung bata ako, na ako ang palagi niyang sinasama sa mahjongan. Yun yung aking parang childhood with her. Samantala, balik tayo sa laro sa Pulupandan. At matapos ang 4 na oras na tapatan, ang may pinakamaraming panalo, si Marites. Siya ang mag-uuwi ng 2,000 pesos. Masaya ako. Share ko sa mga friends ko. Ayun ang panalaunan ko ngayong gabi. Lakas mang maka-throwback na makakita muli ng mga naglalaro ng mahjong. Paalala ng mga otoridad, sugal pa rin ito. Bawal sa batas. Presidential Decree 1602, sir, ay paglabag sa illegal gambling law. May kakulang penalidad po, sir. Mabot sa 30,000 pesos po, sir. Kung katuwaan lang, wala pong involved na bet money. Pero pag may involved na pustahan, bawal talaga po yun, sir. Sa bawat halo ng tiles, may halong alaala. Sa bawat chow at pong, may tawanan, may asaran, may kwentuhan. Chow! Chow, chow, King! At sa Pulupandan, patunay na kahit ang lumang libangan, pwedeng bumalik at muling mag-ingay! Joy, tuwagin Joy! Ay! Ito ka sa likod ng ano. Ikan ka bang? Kapot ah. Dalang pang dalang wipe basta.
Hindi magsandig, King. Tao. Ang tigal-lebak Sultan Kudarat na si Jonel, handa raw tawirin ang ilog at pasanin ang bigat ng mundo para sa kanyang misis na si Roselyn na may stage 4 ovarian cancer. Sa tuwing lumalabas ng bahay kasi si Roselyn, kinakailangan niya pang sumakay sa duyan na gawa sa nylon at kawayan na buhat-buhat ni Jonel at ng iba pa niyang mga kaanak. Nadasmo, no? Basa lagi apon. At kapag kailangan niya namang magpagamot, kailangan pang ibiyahe si Roselyn ng halos 11 oras makarating lang sa pinakamalapit na pagamutan. Sakit sa amin, i-pray na lang natin at labanan. Huwag mawalan ng pag-asa. Ito ang realidad na dinaranas ng ilan nating mga kababayan na naghahangad lang naman ng disenteng serbisyong medikal pero nakatira sa mga liblib na lugar. Mahirap kapag magpadala ka sa sakit. Then, kailangan mo talagang lakasan ng loob. Hindi ko talaga alam hanggang kailan lang talaga itong buhay ko. Sina Jonel at Roselyn nakatira sa maliit na bahay na ito. Magkuha ako ng daw ng miracle tree. Ito nilaga ko, ma'am, para yung makaihi siya ng maayos yung pag-ihi niya, ma'am. Init. Nagaganyan yan siya, ma'am. Basta ano. Nagsimula ang kalbaryo ni Roselyn taong 2024 nang bigla na lang daw sumama ang kanyang pakiramdam. Sumakit yung tagiliran niya dito sa left side. Nag-decide kami February ata yun na pa-check up. May bukol pala siya doon. Nalaman namin na cancerous. Si Roselyn, meron na palang stage 4 ovarian cancer at kumalat na ang cancer sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Sakit sa amin kasi stage 4 na kaagad yung sakit. Mabilis siyang nangayayat at nanghina. Para makontrol ang pagkalat ng kanyang cancer, kailangan niyang magpa-chemotherapy at sumailalim sa samut-saring lab tests buwan-buwan. Kaya sa kabila ng kanyang sitwasyon, walang magawa si Roselyn kundi tiisin ang sakit, makarating lang siya sa ospital. Masyadong masakit talaga. Pero no choice ako. Problema, dahil walang sapat na medical facilities sa kanilang bayan sa Lebak, kinakailangan pang bumiyahe ng mag-asawa ng napakahaba patungo sa ibang bayan o probinsya. Dumadayo pa sila sa Davao City. Minsan nagko-commute kami. Nasa 1,000 pesos yung isang tao. Dalawa kami, 2,000, back and forth 4,000. Nakalibre nga si Roselyn sa chemotherapy. Sumakit naman ang kanyang likod, pati na ang kanilang bulsa. Yung gastos namin, ma'am, umabot ng 18,000 every 21 days. Kasama na yung mga bibili ng gamot. Maliban sa trabaho ko talaga, sa radyo, nasa-sideline ako. Minsan nagtatato, nababandad, kulang pa rin, ma'am. Doon kami nag-aagay sa Gatco Paglas, so pangita kami sa another pond.
another highway. Para makamenos, sa halip na magvan, madalas nagmomotor na lang silang mag-asawa papunta ng Davao. Dahan-dahan lang. Sa sakit niya kasi hindi pwede yung mabilis na takbo. Maabot kami ng 11 hours. Kalaban kong antok pag magdadrive ako. Tabi din ng kalsada na may mga waiting shed, diyan kami magpapahinga. Pero si Roselyn, pahinga na muna sa malayuang biyahe nang pansamantalang ipatigil ng doktor ang kanyang chemotherapy sessions. Yung creatinine ko kasi tumaas. Sabi niya bawal daw ipagpatuloy ang chemo kasi delikado sa kidney. Ngunit hindi pa rin daw siya tuluyang makakahinga ng maluwag. Kailangan pa rin kasi niyang magpa-lab test kada buwan mula blood chemistry, ultrasound, pati na CT scan. Every 2 days nagpapalit ako ng colostomy, maiwasan yung pag-irritate. Sampung minuto ang biyahe mula sa sentro ng kanilang bayan papuntang ospital, ang Sultan Kudarat District Hospital. Pero ang problema, kulang naman ang ospital sa mga gamit at pasilidad. Sabi nga nila dito sa Libak, kung ang sakit mo fatal, mamatay ka na lang bago ka makakaabot sa regional. Kasi ang ospital daw dito para lang sa mga pasyente na nabuyagan. Kung makagat ka dito ng aso, mamatay ka na lang, hindi ka pa mantay rabies. Yung aming lugar po is one of the coastal area po ng Libak. Parang isolated din yung hospital po namin is level 1 lang po. So hindi siya complete facility. Minsan yung nagda-dialysis po ng mga pasyente, mga chemotherapy, pinalalabas po sa malalaking hospital. Ang pinakamalapit na pwedeng puntahan ni Roselyn para sa kanyang test, mga pribadong klinik. Yun nga lang, hindi nila kaya ang bayad. Yan lang po sa sentro, ginagamit yung ID ko na PWD. 600, ganyan. Pero kapag pati electrolytes, umabot sa 2K. Kaya dumayo pa sila sa bayan ng Coronadal sa South Cotabato, kung saan mas mura ang lab test. Yun nga lang, 5 oras naman ang biyahe papunta roon. Yung bukol ko kasi parang hindi nakikinig sa chemo. Yung katawan ko surrender na. Nagsusurrender na. Pero yung chemo ko hindi. Ang mga katulad ni Roselyn, ang gustong tugunan ng Mobile Primary Care Facilities o MPCF na proyekto ng Department of Health o DOH. Mobile clinics ito o Hospital on Wheels. Ilapit ang mga pagamutan sa mga liblib na lugar. Pwede ritong gawin ang iba't ibang mga medical procedure gaya ng konsultasyon, lab tests, x-ray, ultrasound, pati na ECG para sa puso. Sa pamamagitan ng mga mobile clinic at sa tulong ng lokal na pamahalaan, inaasahan natin na mapapalapit ang serbisyong medikal sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng higit na atensyon. Ang mobile clinics, bahagi ng Universal Healthcare ng 2019 sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naipamahagi ang mga mobile clinic sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2024. Ang inilaang pondo para sa 83 na mobile clinics, 830 million pesos o 10 million pesos kada unit o mobile clinic. Ang isa sa mga mobile clinic ibinigay sa Sultan Kudarat, ang probinsya ni Roselyn. Nakapwesto ito ngayon sa kanilang kapitolyo. Itong mobile primary care facility po, galing po ito sa Department of Health. Pero po, binigay ito sa province ng Sultan Kudarat. But its operations po ay under po sa Sultan Kudarat Provincial Hospital and sa mobile hospital po ng Sultan Kudarat. Ito po yung mga equipments na nandito pa sa loob. Madilim lang po kasi kailangan ipaandar po yung generator bago po magkaroon ng ilaw dito sa loob. Ito po yung x-ray na kailangan po ng generator para po gumana. Ito po yung ECG, ultrasound. Itong bus natin ay functional po ito. No? Ginagamit po natin to dahil sumasama po ito
sa ating mobile hospital. Pag chemotherapy naman, ma'am, hindi pa provider kasi for yun, mga tertiary na po siya ng mga center. Pero kung mga primary care lang, yung mga basic lang po, nandyan po sa ating primary care facilities. May mga scheduling din po si mobile hospital. Doon lang po kami sumasama po. Pero ang pagpunta natin doon, community po ang target natin. Kasi more nga tayo sa prevention, screening, management of mga chronic diseases. Depende po kasi sa needs ng community po. Meron kasi tayo mobile hospital. Nag-iikot po ito sa buong probinsya ng Sultan Kudarat. In-augment po ni mobile primary care facility po ang mga services na binibigay po ni mobile hospital. Ang ino-workout, ma-improve din po yung health services dito para hindi na po lalabas yung patients pupunta sa ibang probinsya. Ang aming mobile hospital dito po is from the province po siya. Functional naman po, ma'am. Yearly po, nagkakandak po sila dito ang mga medical missions. Sir, yung galing po sa DOH. Wala pa kaming mobile na from the Department of Health. Yung province of Sultan Kudarat Mobile Hospital po ang lagi pong pumupunta po dito sa amin. Sana ma-develop po yung hospital po dito yung Sultan Kudarat District Hospital po namin para yung mga pasyente po namin hindi na ma-refer po sa labas. At saka kailangan po namin, ma'am, yung mga espesyalista na mga doktor po dito sa bayan ng Libak. Ang ibinigay para sa Sultan Kudarat kabilang sa listahan ng mga non-functional mobile clinic na ibinunyag ni dating DOH Undersecretary Dr. Gregorio Murillo Jr. Reports were also provided to the Office of Yusek Maestral and Yusek Murillo regarding the non-functional MPCF in Cotabato Province, Sultan Kudarat. Other provinces reported non-utilization of medical equipment due to no supplies of reagents and training of personnel who handles equipment. Isiniwalap ni Dr. Murillo sa isang sulat kay Pangulong Marcos ang sa tingin niya'y mga irregularidad sa pagbili ng mobile clinics. Findings in the report indicate that only 25% of the distributed MPCFs are functional or capable, highlighting a deeply concerning level of inefficiency, wasted resources, and unmet healthcare needs among the Filipino people. Meron di umanong pinaburang supplier. The Office of Undersecretary Murillo received an endorsed market study intends to modify the already submitted TOR by tailor-fitted lock specification. With this, I was removed from my position for choosing to stand firm in advocating for an upgraded mobile primary care facility, one that genuinely complies with required standards and is capable of delivering safe and dignified health services to the Filipino people. Notwithstanding this development as of this writing, I no longer serve as Undersecretary. Sinubukan naming interviewin si Dr. Murillo pero hindi siya tumugon sa aming paanyaya. Pero dahil sa di umano irregularidad, sinampahan ng reklamo si DOH Secretary Teodoro Herbosa, Undersecretary Glenn Matthew Bagao at 2 pang empleyado ng DOH. Isinusulong na rin na maimbestigahan ang kaso sa Kongreso. Sinubukan din naming kunan ng pahayag si Secretary Herbosa at mga nabanggit pero hindi sila tumugon. We can't authenticate these documents and more so comment on it, as it is on its face not marked as from DOH. Yun yung talaga naman kasing objective ng mobile clinic is ma-reach mo yung mga unreached communities. Yung tinatawag natin na GIDA, yung Geographically Isolated and Disadvantaged Area, yan yung mga mas hirap na may access. Pati yung providers, hindi lang doktor pati sa midwife, BHW, nurses, kulang-kulang din sila. Kasi nga, malayo kailangan mo palakasin yung mga nasa labas na facilities mo para hindi lahat pumupunta dun sa mga malalaking hospital. Pondo yan ng bayan na kakapaghinayang kung hindi magamit. Ang nararanasan ni Roselyn at ni Junel sa Sultan Kudarat kapareho ng mga tigabayan ng Sagnay sa Camarines Sur. Katulad ng ama ni Rainiel na si George, may sakit sa bato, atay, puso at baga. Kaka-discharge lang ni George sa ospital nitong nakaraang linggo. Mahigit 2 taon na po din kaming pabalik-balik sa ospital.
Mahirap din po pag nagbibiyahe po kami, yung tiyan po ni Papa naaalog po. Sumasakit po. Ang pinakamalapit pong hospital dito sa amin, dun po sa sentro sa Sangay. Kung pupuntahan pa po namin, siguro oras po. Sobra po talagang hirap. Kahit hating gabi umuulan o ano pa man, dinadala ko ng anak ko sa ospital para po usukan lamang. Umiiyak na lang ho. Sabi ko nga po kunin na lang ako ni Lord para hindi na mahirapan. Bibigyan pa rin ako ng pagkakataon para dugtungan ang buhay kasi nilalabanan ko talaga ang sakit. Hindi ko siya uurungan hanggat kaya kong labanan siya. Pero muli raw itong nahirapang huminga. Pero dahil kapos sila sa pera at hindi nila kayang isugod pa uli siya sa pinakamalapit na ospital, napilitan silang pumara-paraan na lang. Gamit ang lumang balde na binutasan sa ilalim, kalendaryo at bote na nagsisilbing connector, ginawan ni Naraniel ang kanilang ama ng improvised oxygen tank para may hangin na maihinga ang pasyente. Itinapat nila ito sa electric fan. Nakatulong din. Okay na po ako. Naisipan na lang pong gano'n na lang po yung gawin kasi walang-wala na po talaga. Ang inaasahan na lang po namin, doon na lang po sa trabaho po namin ni Tito, sa furniture po, kinakapos pa rin po. Nakahilata lang talaga dyan sa higaan, nakatutok ang clip fan. Iyan na lang nagsisilbi sa akin na oxygen. Yun na talaga ang pumasok sa isip ko, ma'am, na gano'n na lang ang gawin ko para madugtungan yung kunting hininga ko. Ayon sa pamunuan ng Provincial Health Office, meron naman daw silang mga rumorondang mobile clinic. Kasama nito ng van na to is yung generator na nagpapandar sa kanya. Mas na-utilize sa mga malalayong lugar na mahihina yung kuryente. Kung mayroon sanang mobile clinic dito, yung perang halimbawa, sobra-sobra naman na pwedeng pambili ng gamot, nailalaan sana namin doon. Health is still a basic human right. Kailangan lahat may access to good and quality health. You deserve better health care. Yung budget sana na para sa hospital, bigay talaga yung para sa hospital. Kasi alam mo naman natin na may budget ang healthcare, di ba? Ang maayos na serbisyong medikal hindi dapat pribilehyo, kundi karapatan ng bawat Pilipino. Ang katotohanan kasi sa mga liblib na lugar, nananatili itong krus na pasan ng marami na pilit itinatawid ang buhay at kamatayan. Nadasma, no? Piraso ng papel na ito, pinakainingat-ingatan ng dating OFW sa Saudi Arabia na si Raymond. May misyon kasi si Raymond na pag-uwi niya ng Pilipinas, hahanapin niya ang mga nakalista ritong pangalan. Pero wala silang utang o atraso kay Raymond. Sila ang mga batang nakilala ni Raymond nung nagsasagawa siya ng charity work kasama ang kanyang mga kaibigan sa mga bahay ampunan higit 1 dekada na ang nakararaan. Yung mga pangalan na nandito is yun yung pinaka-tumatak sa buhay ko at nagbigay aral sa akin. Sisikapin ko pong makita po sila ngayong taon. Pero sa lahat ng mga ito, ang isa raw sa pinakasabik niyang makita ang batang pang-5 sa listahan, si Adam. Every time na papasok ako sa gate, nakaabang lagi si Adam. Boy at brother, sana balik po kami. Nakangiti. Ngunit ang ampunan kung saan niya noon binibisita si Adam, sarado na. Sa pag-asang mahanap pa ito, nanawagan si Raymond sa social media. Hinahanap ko po ang batang nagngangalang Adam. Kung nakikilala niyo po siya, mangyari lamang po na i-message niyo po ako sa aking page. Meron kayang tumalima? Noon pa man daw, may puso na para sa mga ulila at batang kalye si Raymond. Kasi nung bata pa ako, hindi naman kami ganun kayaman. Tapos
Meron ding time na nagtitinda ako sa kalye. May nagpapakain din po sa akin dati na willing silang magbigay. Nung working student pa siya, iniipon daw niya ang kanyang baon para makapag-organisa ng mga outreach program. Pumunta po kami ng Paseco Tondo, nagpakain po kami doon tsaka nagbigay ng school supplies. Kapag may nagparamdam sa kanila ng pagmamahal, pwede nilang gawin din yun sa kapwa nila. Pero ang hindi raw niya malilimutan, ang batang nakilala niya sa Tahanan ng Pagmamahal Incorporated sa Quezon City noong 2011, si Adam. Siya yung unang-unang tatakbo sa'yo. Hahag agad siya tapos nangangamusta pa siya. Kuya, ang tagal mong bumalik dito, kailan yung party natin? Boy at brother. Sana balik po kami. Kala natin may natutunan yung mga bata sa atin pero tayo pala minsan yung may matututunan sa kanila. Tinanong ko, ano bang gusto mong maging paglaki mo? Sabi niya, gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Darating po yung panahon na babalik ako sa kagaya nitong institusyon, tas tutulong naman ako. Yun, natandaan ko yun. Wala, natatouch talaga ako. Hanggang si Raymond, nagdesisyong mag-abroad. Mahigit 1 taon bago umalis, nag-organisa pa raw siya ng Christmas party sa shelter. Sabi ko sa kanya, Adam, pagdating ng panahon, babalik ako, bibigyan kita ng malaking regalo. Kaso, unfortunately, nag-abroad. Hindi ko na alam yung naging storya niya. Sa Saudi, kung ano-anong trabaho raw ang pinasok ni Raymond. Yung huling trabaho ko po is head receptionist. Kala ko 2 years lang po ako. Hanggang sa nadire-diretso na. Habang nasa abroad, inilista niya ang mga batang hahanapin niya kapag siya'y makakauwi ng Pilipinas. Matapos ang mahigit 1 dekadang pagbabanat ng buto sa Saudi, na ipatayo ni Raymond ang kanyang dream house sa Pilipinas. Nakapag-ipon din siya. Kaya nito lang Disyembre, umuwi na siya. Una kong hinanap yung 2 bata na na-meet ko sa Binondo, Manila. Nabalikan ko rin siya noong January, nakita-kita kami. And then yung pangalawang storya naman is about kay Joshua and Benedict. Pumunta po ako ng Bicol para hanapin lang sila. Nag-reunion po kami after 14 years. Pero nangangamba si Raymond na baka malabo na niyang makita ang batang pinakamalapit sa kanya, ang pang-5 sa kanyang listahan, si Adam. Nung bumalik nga ako doon, sarado na yung bahay. Wala na sila Adam. Hanggang nag-post siya ng kanyang panawagan sa social media. Ang post ni Raymond nag-viral at ng araw ring yon, may tumalima sa kanyang panawagan. Namukaan agad siya kahit 15 years na. Yung mga classmate niya nag-message sa akin na wala na po siya sa ampunan. Then pina-screenshot ko yung picture niya. Then sabi ko, siya na to. Kasi may nunal siya. Kaya dali-dali, minessage ko siya sa Facebook niya. Ang minessage ni Raymond, si Adam de Guzman, 26 anyos na. Nag-work ako as purchasing officer sa Taguig for almost 3 years now. Nang dahil sa kanyang pagsisikap na iahon ni Adam sa hirap ang kanyang sarili, lalo't lumaki siyang ulila sa kanyang mga magulang. May kumukup naman daw sa kanya, pero hindi raw naging maganda ang pagtrato sa kanya. Nakaranas kami ng pambubugbog, so tumakas kami. Hanggang nagpalaboy-laboy si Adam sa kalsada at nabagaan siya pa. May bumisitang madre. Naghahanap siya ng mga batang kukunin para dalhin sa itatayong ampunan. Naalala ko kasi, gustong-gusto ko may bumibisita kasi hindi ko nafe-feel na ibang tao ako. Boy at brother. Sana balik po kami. Sa tulong ng shelter, nakapagtapos siya ng elementary. Nag-aral kami sa formal school. Naging malawak din naman yung mundo namin, hindi lang yung bahay ampunan. Doon, nakilala raw niya ang isang staff ng shelter na itinuring niyang ina, si Jenaline. Mahilig po siyang yumakap. Kaya siguro napalapit din ang loob ko sa kanya. Dati kasi, tita yung tawag niya sa akin, naging mami na. Doon kami nagkaroon ng closeness. Kahit na sabi nating wala akong anak, siya yung binigay na blessing sa akin. Tunurong ko siya ng hindi iba. Si Adam, nagsikap at nakapagtapos ng high school. Para makapag-aral ng kolehiyo, naging working student siya. BA Operations Management. Taong 2022, graduate si Adam ng kursong Business Administration. Cum laude! Hanggat buhay yung pangarap sa puso mo,
yun yung magdadrive sa'yo para abutin yung mga pangarap mo. Ngayong kumikita na ako, ibinibahagi ko din. May pinag-aaral kaming 6 na bata. So kung dati ako yung pinag-aaral, ngayon ako naman yung nagpapaaral. Hanggang nitong nakaraang linggo, halos sumabog daw ang kanyang notifications sa dami ng mga nag-tag sa kanya sa isang post. Kinabahan ako kasi baka mamaya hindi maganda yung post. Tinignan ko at sa dami ng bumibisita, hindi ko na talaga sila maaalala. Sabi ko, pwede bang makita na tayo ngayon na? Maalala pa nga kaya ni Adam si Raymond? At ano itong regalo ni Raymond sa kanya na mahigit 1 dekada ang hinintay bago niya maibigay? Ang pagtatagpo na magpapaalala sa iyo ng kabutihan ng puso. Susunod na! Noong umuwi ng Pilipinas ang dating OFW sa Saudi Arabia na si Raymond, isa sa kanyang misyon, mahanap ang mga batang nakilala niya sa ampunan na nasa kanyang listahan. Mahigit 1 dekada na ang nakararaan. Tutulungan ko sila. Magbibigay ako ng tulong sa mga institusyon. Pero pinakasabik niyang makita si Adam na madalas daw niyang bisitahin noon sa bahay ampunan na tahanan ng pagmamahal. Boy at brother. Sana balik ko pa ngayon. Every time na papasok ako sa gate, nakaabang lagi, nakangiti. Nung bumalik nga ako doon, wala na sila Adam. Hanggang nanawagan na siya sa social media. I miss you, Adam. Hope makita kita after 15 years. Nag-message sa akin na maayos na po ang buhay niya. Wala na po siya sa ampunan. Then sabi ko, siya na to. Kasi may nunal siya. Kaya dali-dali, minessage ko siya sa Facebook niya. Si Adam, nagtatrabaho na ngayon bilang purchasing officer sa isang kumpanya sa Taguig. Sa dami ng bumibisita, hindi ko na talaga sila maaalala. Akala ko scam. Kasi syempre ngayon, ang hirap na magtiwala sa mga tao. Habang binabasa ko yun, kinikilabutan ako. Kasi tumutugma yung karanasan ko before sa tahanan at yung nababasa ko. Sabi ko, pwede bang makita na tayo ngayon na? Nitong nakaraang linggo, si Raymond, kinatagpo si Adam. Ang laki mo na. Ang laki niya na. Yay! Nung nakita ko siya, gulat na gulat ako. Sobrang laki ng pagbabago. Magaling magsalita. Pala-smile pa din. At tinupad ni Raymond ang pangako niya kay Adam. Mahigit 1 dekada na ang nakararaan. Tinupad ko yung pangako ko, nabibigyan ko siya ng regalo. Masayang-masaya ako sa naging part ng buhay niya. Naging maayos yung kapalaran para sa kanya. Gusto ko na rin makita kung ano yung nasa loob. Ito na siya, guys. Masayang-masaya ako, Kuya Raymond. Thank you so much sa pagbigay sa akin nito. This is sentimental for me. Nitong nakaraang Sabado naman, nakipagkita si Raymond sa isa pa sa mga bata na nasa kanyang listahan, si Buboy, para mag-outing. Siyempre, kasama sa gala si Adam. Iba po pala yung pakiramdam na kahit magkaiba yung kwento nila, ay ngayon ay magkasama na sila sa iba't ibang dinaanan nila sa buhay. Ngayon, nakakatulong na rin sila sa mga kagaya nila before. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong lumaki sa sariling pamilya. Pero minsan, may taong nakatakdang dumaan sa buhay mo na siya ring magpapabago ng iyong landas para muli kang maniwala na meron kang uuwian. Ang laki niya na. Yay! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.